Hello traders, hello friends, welcome again to my channel. I'm Coach J, and for today's video, let's check the gold chart. Kahapon nga pala hindi ako nakapag-create ng video for the weekly planning and forecast kasi syempre inasikaso ko muna yung back to school ng aking mga anak. Alright, so kaya today, mag-multi-time frame analysis tayo as well as sentiment analysis. Okay, so starting dito kay gold. By the way guys, take note, ang daming high impact news for this week. So, magiging busy na naman tayo traders dahil magiging volatile na naman ang market. So, sa USD, JOLTS job opening. Tapos sa AUD, merong CPI. JPY, yan, meron din BOJ policy rate. Sa Euro, meron din. And of course, yung pinakahihintay ng lahat, sa Friday, merong NFP. Okay, tapos sa August 1 to AM pala, merong FOMC statement. Kaya, asahan natin na talagang magiging crazy ulit ang market. Kaya, always follow our risk management. Yan. So, kaya naman ngayon pa lang ay i-analyze natin ang gold. Okay? Ang ating favorite pair. So, looking at the weekly time frame, kita natin na nagkaroon dito ng W formation or double bottom. Yan. Okay. Tapos, yan, nag-overextended itong double bottom and niretest niya na itong neckline. Okay? So, pag ganito kasi may potential talaga na umakyat ang price. Possible na i-retest niya ulit itong week na ito. Okay? So, looking at the weekly time frame ay bullish naman. Especially, napaka-aggressive talaga ng mga buyers. Okay? Nagkikreate talaga siya ng series of higher highs and higher lows. Alright? So, bullish tayo looking at the weekly time frame because of this double bottom formation. And currently ay nag-act itong previous resistance na to as support. And then, looking at the daily time frame. Yan. So, dito sa daily time frame, mas kita talaga itong double bottom na to. Yan. Using ko lang yung lines. And eto na, na-reach niya na itong neckline, okay? And nag-a-act talaga ito as support, okay? Yan. So, before we proceed, let's check the COT report of gold. Ayan, so na-plot ko na siya dito sa aking Excel file. As you can see, last report, no, ang longs nila ay 341,600 as compared to the short nila na 68K lang. So, therefore, bullish talaga ang mga big institutions kay gold. Although may additional short sila, pero syempre hindi naman ganun ka-huge. So, it still arrived at the net positions of 273K. Okay? So, kaya nakakita din tayo ng pullback. Alright? So, every week talagang nag-i-increase ang kanilang mga long orders. Okay? So, yan. 284 all the way up to 341K. So, bullish tayo talaga kay XAU-USD. So, here in the daily time frame, nagkaroon ng pullback. Okay? So, syempre sa ngayon, ang pinapakita ng market ay downtrend pa. Yan. So, let's see the H1 time frame kung makakakita tayo ng opportunity. Okay, so dito sa H1 time frame, yan, actually nakapag-trade tayo dyan dahil nakita natin itong creation ng series of higher highs and higher lows. Kaya nung niretest niya ulit itong neckline na to, nakapag-buy tayo dyan. Okay, and syempre na-share natin yan sa ating Discord community. And sabi ko, ang TP muna ay sa may around 2,400 which is this morning, no, na-hit naman na siya. Okay, so nakapag-trade tayo dyan. Dyan muna yung aking TP sa may 2,400. Okay, so ngayon, waiting tayo. Especially meron ngang NFP. So kaya dyan yung TP ko muna dahil meron dyan supply area. So nandyan ang supply. So which is, buti hanggang dyan lang din yung aking tinipi. So, i-observe ko yung price pero sa ngayon, dito sa lower time frame, ay nagke-create na siya ng higher highs and higher lows. Okay, which is a definition of an uptrending market.
So, possible na kapag nabutas niya yung resistance na yan, ay ito naman yung kanyang next na magiging, ito naman yung magiging next target ko. Okay, so ngayon, ano ba yung magiging discard ko for the week? So, syempre, mag-fib ako. Fib tayo rito from this low to the high. Ayan. So, pwede kong intayin na bumaba ang price dito sa level ng mula 38.2 hanggang 50%. Okay, so dyan ako mag-iintay ng confirmation candle and ang TP ko ay dito muna sa my level ng negative 27.2 or yung aking fib extension. So, ayun lang for gold and then try ko mamaya yung Euro, USD and GBP USD. Bye-bye!